Yung sinasabi ng bibig natin, iba po yung iniisip natin, at iba pa ang ginagawa ng ating kamay, ng ating paa. Dapat po, buo tayong gumanap. Hindi lang po ang isip natin ang gumaganap. Hindi lang po yung bibig natin ang gumagawa. Buong katawan po. Kaya po, ang ating lema doktrina, hinalang dapat tabayang palayang kaligtasan. Kasi alam na natin yung mga batas, alam na natin yung mga pagmamahalan, alam na natin lahat ng turo. Sabi nga ng mga banal na kayo sa salita eh. Sino pong magsasalita dito ng hindi pa maganda? Lahat po, tayo ay nagsasalita ng maganda. Ang ano lang po natin dito, yung gawa. Ang banal na tayo sa gawa, pero gusto ng Panginoon maging sakdal pa. So, kung yung mga magulang natin na naglalaba, kinula mo na yan, tapos nagtina ka pa, nag-type ka pa, para pumuti yung ating mga damit. Ganun din po ang ating pamantayan sa patron ng buhay. Ang sabi po, malawak ang ating pag-aaral. Opo, malawak, napakalawak. Na-example ko lang po dati, gaya ng isang palaka na trap sa walang talaga, di ba? Well, kung walang tubig to, nandun siya sa pinakailalim, ang nakita lang niya, yung bilog, yung butas lang. Pagka nadagdagan ng tubig, itong mga, ano yung Tagalog? Balon. Ang balon na to, habang tumataas ang tubig itong balon na to, yung landscape o yung tingin niya, perspective, palaki ng palaki. Hanggang itong palaka na ito ay makalabas, makikita niya ang kalangitan. Ganun po kalawak ang ating pag-aaral sa ating buhay. Hindi lang po isa ang pagkinakikisama natin, pati ang pag-aaral natin ay nasa kalsada, nasa ating pamilya, mismo ang ating sarili. Yun yung ang hirap turuan ng ating sarili. Pag ikaw mag-isa, ang disiplina nawawala. Kung makakita ka ng chicharon ikaw, wala naman nakakita, kahit na high blood ka. Di ba po? Kahit pag ikaw mag-isa, pwede naman ako mag-yosi, wala naman nakakita. O kaya, labok ako ng konting chin, walang nakakita. Pero po, ang sarili, ang pinakamahirap na kalaban dito. Di ba po? Titignan natin, mamaya na ako tatayo. Kasi, isang oras pa, kung nakatulog ka, naging 2 oras yung movement ko. So, yun po ang ating pinag-uusapan dito. Ang kasaysayan ng Espiritismo, ito ay sinusulat natin ngayon ang sarili nating libro para mabasa ng iba. Gaya ng ating Pangulo, sinusulat niya ang kanyang libro sa kanyang sariling gawa. Yun din po ang gawin natin. Ano ba ang kaya natin gawin? Hindi na po yung mga banal na nagsulat ng mga unang bagong tipan at lumang tipan. Sulat po natin ang ating libro ngayon. Kung ano yung mga ginagawa natin. Kung ano pa yung gagawin natin. Ang kami po sa magpunta namin sa Manila, may 2 option. Kung wala akong sasakay, pwede po kaming mag-commute na lang para kung 2 lang po kami, mas mahirap po. Pwede makatulog yung isa, walang makwentuhan. Siguro lahat ng problema sa bahay at lahat ng buhay, mapagchichismisan na namin hanggang makarating doon. Yung pagbalik po, yung problema na naman kung ano nang pag-usapan namin. Pero kung kasi po doon sa Sampalo, meron pong bus station doon na malapit po sa tinutuloy ng mga bata. So pwede po kaming sumakay doon, tapos tulog na lang. Pagdating sa Hawayan, mas malapit na po. So, yun po, may option po kaming gano'n. At dito po sa sentro, ang nakita ko po dito, siguro, kung magka-projector at mailipat ito doon sa kabila. Kasi yun po yung nakita natin doon sa core, gagawa pa tayo ng isang maliit na monitor dito. So, at tapos po, siguro, itong operator, doon po sa likod. Doon po sa likod siguro magkakaroon sila ng mga ganitong step din, pero nakakulong na lang na nakasalamin. Opo, operator. At kung magkakaroon tayo ng mga ganong gamit na dito,
kailangan din natin na sa siguro steel door. 1, 2, 3, pati yung mga nandun sa likod sa kusina. Kasi pag nag-full blast tayo, pati kusina, gagawin natin talaga ang kusina. Kasi functional na kusina. So, ito po talaga yung magiging, ito yung grand plan natin sa sentro. So, hindi lang po sa sentro na bahay-sambahan, ito yung magiging bahay-pahingaan natin. Yung comfort natin na kailangan natin ibigay. Malapit na rin po yung mga tag-init. So, marami po tayong plano na i-face natin. Hindi lang po yung marami pong plano na pwedeng gawin at siyempre, sa ngayon, yung mga ibang mga sentro naka-aircon na rin. So, yun, meron din pong plano ang sentro na ito. So, pagpalayan tayo ng Diyos at tayo'y makakamit natin ito, mga kapatid. Siguro, maraming problema na darating na pag nag-aircon, yung mga matatanda natin, kailangan pa ng jacket, kailangan ng kamedyas. So, yun po yung magandang problema. Kasi po, huwag po kayo mawawalan ng wala pong plano, marami pong plano para sa sentro at para sa atin. So, kaakibat ng ating Pangulo, marami po tayong plano na naka-in-face dito sa ating sentro para po mas hindi naman sa maginhaw, komportable ng konti. Kasi pagka dumating yung tag-init, talagang mainit dito. Yun lang po, sana po, tuloy-tuloy natin isulat ang kasaysayan ng ating mga ginagawa ng ating buhay sa ating mumunting Biblia na ating hawak. Na ito'y pwedeng ipamana natin sa ating mga anak, sa ating mga kakilala. Ito po ay, ang sabi ko nga po, merong isang magulang na ang pinamana niya isang libro sa kanyang mga anak. Ano po yung nakasulat? Puro salamat lang po ang nakalagay doon. Pag binuksan mo, puro salamat. Ito po ang mga taong tinulungan ng kanilang magulang nung siya'y nabubuhay. Puro ang mga tao nagpapasalamat sa kanila sa tinulong ng kanilang magulang sa lahat ng mga tao kapitbahay nila, kakilala nila. Ito po sana ay maging huwaran din sa atin na tayo ay maging buhay na letra,